Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. So ang pag-uusapan natin mga kababayan ay itong isang malaking balita na isinambulat po ni Senator Risa Hontiveros doon sa kanyang privilege speech sa sesyon ng Senado. No? Siya po ay may ibinalita sa atin na ayon po sa kanyang mga impormasyon na nanakalap ay ito pong ex-mayor ng Banban Tarlac na si Alice Guo, sa Chinese name niya ay Hu Xiaoxiao, si Gu Yuping, yun po yan ay wala na po sa bansa, nakaalis na po. Ayun, naku, nakuha po yan lahat ng stream media, mga vloggers, influencers, no, tinatopic po yan, mainit na mainit. Kasi alam nyo naman, di ba, merong warrant of arrest si Gu Yuping, better known as Alice Gu. So, pero bago tayo magpatuloy, tayo po ay magbibigay pugay sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nag-like at nagsishare ng ating video, sa mga nagbi-video replay, sa nagsishare ng kanilang mga blessings, at doon po sa mga kasamahan natin, mga regular na kasabay natin sa ating video premiere at live stream chat box. Maraming salamat po sa inyo and may God bless us all. So hindi ko na po kayo babanggitin isa-isa mga kababayan para mapabilis tayo, pero kanina sa LS natin napahapyawan na natin ito. Siyempre alam nyo naman, in the hit si Talkies, galit na galit, no? Dahil mukhang kung totoo man po itong sinabi ni Senator Hontiveros, nakakagalit po. Hindi na ba matitigil ito? Kung totoo man ito, no? Paano nakalabas ng bansa ang isang wanted? No? Wanted siya dahil pinapaaresto siya ng Senado. No? Hindi naman siya wanted na meron na siyang isinampang mga kaso. Wala pa, inaayos pa nga po di ba, ng COMELEC, ng DOJ, ng NBI. Ang pagiging wanted niya because of the warrant of arrest na hindi po siya pumupunta sa hearing ng Senado. After several hearing lang, natakot na po siya. No? Siguro kung mapapakita natin dito yung interview ng kanyang abogado na si Attorney David sa Teleradio Servicio, mahaba po Hahaba lang yung vlog natin at baka mainip kayo, pero some other time na lang yan kung may pagkakataon. Ang warrant of arrest niya naman ay nasa Senado. Bakit hindi niya puntahan? Pwede naman siyang lalaya doon, haharapin niya lang yung mga question. So therefore, ika nga nila, the famous adage, flight is the sign of guilt. Tama ba? Mali. So dito po sa balita ng GMA News Online, sabi lang dyan, Alice Gu has left PH in July per Risa Hontiveros. Mamaya, itong ini-echo ni Senatora Hontiveros, patotohanan din natin ito. Kasi meron din pong isang senador na ini-echo niya na ito since July pa. Bakit walang ginawang aksyon ang mga nasa gobyerno? Okay, so basahin po natin yan, no? Nakakagalit, no? Maiindahit ka. Ibang klaseng indahit. Mahihit ka. Hit blood. High blood pala. Tinan nyo to, nakakadalawang tasa na ako ng kape dahil na-stress ako dito mga kababayan. Bakit ka nai-stress, Talkies? Kasi po, tingnan ninyo, no? Mamaya malalaman nyo lalo, no? Sabi ni Hontiveros, wala na, nakatakas na. Sabi naman nung iba, wala pa, hindi naman. Magkakaiba sila. They are not in sync. Kaya nga ako nai-stress. No? May dalawang side nakatakas, hindi. Hindi, nakatakas. Ganun, anong paniniwalaan ninyo? Dito, mamaya, papakita natin yung mga resibo ni Senator Hontiveros, Bakit kasi hindi nagpapakita itong inchik na ito? Kung alam mong nasa tama ka, Gu Yuping or Alice Gu, magpakita ka. Halata naman. Takas ka. Gago. Ayan, pasensya naman po, no? Ito, basahin natin ito. Sabi dito ni Hontiveros, quote, I am now in receipt of information that in fact this person, si Alice Gu o si Gu Yuping, was already out of the country on July 18, 2024 to Kuala Lumpur, Malaysia. Ipapakita ko po ang dokumentong ito
bilang patunay na pumasok sa Malaysia si Alice Gu. Siya po ay pumasok ng 12-17-13 military time ng July 18, meaning umaga yan. Yan, di ba? According to the senator, Gu has used her Philippine passport to leave the country. After going to Malaysia, Hontiveros, citing information from her sources, said that Gu went to Singapore to meet her father, si Chong, si Lin Yiwing, yung kapatid niyang Wesley Ong, at si Cassandra Ong, the name representative of the raided Pogo Hub in Porac, Pampanga, Lucky South 99. Sabi ko na, itong Cassandra Ong, ito yung kasama ni Roque. Alam ko, ito rin yung nahuli dun sa Davao City Airport. Pero, kung tama nyo ako, kung nagkakamali ako kung siya man yun, paano siya nakatakas? Quote, tumuloy si Alice Gu sa Singapore, kung saan nagtagpo-tagpo sila ng kanyang magulang na kanyang mga parents. The couple flew in from China on July 28, 2024. Mistulang reunion sila doon kasama ni sina Wesley Gu at Cassandra Ong. Who allowed this travesty to happen? Sino ang may kagagawa nito? Hindi makakaalis si Alice Gu kung walang tumulong sa kanya ng mga opisyales ng pamalaan. She then raised the possible need for law enforcement agencies to be investigated. Ayun. Sino ang mga enforcement agencies? Law enforcement agencies. Sino yan? Sabi pa dito ni Hontiveros, para tayong ginisa sa sarili nating mantika. I have always believed that legislative hearings are policy-driven, kaya noong nag-announce na ng ban ang Pangulo, sabi ko, we have done our jobs. Let law enforcement take the lead. O, ayan. Yari kayo. Kung totoo man ito, sino ang mga nasa law enforcement? Elora, sino? Abalos. DOJ, DOTR. Ay, ba't nadawit ang DOTR? Immigration. Tama, mali. Pero paano kung ang law enforcement mismo ang kailangan imbestigahan? What if they drop the ball? Kaya na-drop yung ball, basag. Ang tanong, may mga balls ba sila? Walang balls bakit? Natakpan po ng pera. Ganon. Kung totoo man yon, di ba? Paano kung sila ang dapat managot? Nangako ang BI sa akin at sa Senate President Pro Tempore na hindi nila hahayaan si Gu Huping na makaalis sa Pilipinas. Yung pala ay wala talaga siya. Boom! Kanet-kanet! Bureau of Immigration! Tansing ko, wala. Ineffective ka din. Yung mga sabi mong nahuli mong mga Chinese fugitive, foreign fugitives, wala yun. Isang pagkakamali lang. Wala yung nagawa mong mabuti. Di ba? Chairman Tansing ko, kung totoo man ito, Chairman Tansing ko, manalangin ka na sa poong may kapal na ikaw ay hindi ipatawag sa hearing ni Hontiveros at i-contempt ka. Kahit na sino pang ilagay niyong chairman dyan sa BI, sa BOC, pag kinain ng sistemang kurap, pag kinain ng sistemang tinakot ng mga kartel, yuyuko at yuyuko. Yan ang sinasabi niyong unprincipled bato. Kasi yan ang ipinakalat nyo nung panahon ni Duterte. Kala ko ba lilinisin ang korupsyon, Duterte? Wala din. Diba? Kunwari lang, joke lang yon. Mga ulol kayong mga Pilipino. Mga, ano yung tawag doon? Utok-utok kayong mga Pilipinong naniwala kay Digong na pag sinabi niya, yun na yun, yung pala, joke lang yun. Ang totoo, manyak ako, sabi ni Digong. Pero yun nyo, na ano na nga, nahalay na nga, napatay na, sasabihin, sayang ang ganda. Sana ako na lang ang nauna. Gago! Pero nyo pati yung patay, nako. Siguro pati patay yan, niyayarin yan ni Digong, no? Digong, no? Nung panahon mo, nung bata-bata ka, nung powerful ka masyado sa Davao. Baka pag yung maganda, tapos ganun, baka sinasabi mo sa embalsamador, teka muna, ganito muna.
'Di ba? Manyak to the max eh. 'Di ba? O, wag yung sabing hindi manyak si Digong. Namin niya. Namimingger siya. O, pinaghahalikan niya yung mga sa entablado. Niyayapos niya. O, 'di ba, Digong? O, eto pa. Hontiveros urged the need for these loopholes to be addressed. Hontiveros. Kahit na anong sabihin mo dyan, needs to be addressed, needs to be addressed. Oo, gagawa ka ng patch up ng mga batas, ng mga kung ano man, mga executive order, gagawa kayo ng ganyan. Wala din. Kasi sino bang magpapatupad niyan? Sino? Sino? Tao. Kung yung tao kurap, kung yung tao binalaan, binantaan, tinret, ano gagawin nung sinasabi mong to address? Papel. Oo, at least meron tayong papel, may batas tayo. Pero ano nangyari? Sa dami nga ng batas na pinaggagawa ninyo nalulusutan pa rin kayo. Bakit? Isa lang. Wala kayo niyan. You don't have the balls to pass a bill about death penalty. Yun yan. You don't have the balls to craft a bill to say all of these items, all of these crimes will be punishable by death penalty. Wala po. Kaya kahit na ano pang address ninyo sa loopholes ng mga ganitong mga bagay sa mga batas na pinagsusulat ninyo, meron palang loophole and then patch up. And then another one, pag nangyari na naman yon, sasabihin nyo na naman, we have to address the loopholes. Patch up again. Walang temporary fix. 'Di ba? O parang sinabi, ito dapat ang permanent fix. Yun nga lang may kamahalan. Ano ginawa nyo? Temporary na lang kasi mas mura, makakatipid. Wala din. Binigyan ka ng pondo, dapat sa permanent fix ang ginawa mo, kinupit mo. Kaya ginawa mo, temporary fix. O di ba wala? Hindi na kayo natuto sa mga nangyari. Kay Quiboloy na lang, kay Bantag, kay Tebes. Hindi kayo natuto. Wala kayo naging panuntunan, hindi nyo alam na si Tebes nakalabas ng bansa. Si Bantag hanggang ngayon, hindi nyo nakikita. Si Quiboloy, pinoprotektahan ng KOJC. Si Bibining, wala kayong power. Ang law enforcement, walang power. Kasi takot na takot sila. Unang-una sa human rights di umano nung mga dapat nilang hulihin ng mga wanted. Ang mga kriminal pa ang may human rights, hindi yung mga law enforcement that should be enforcing the law that was provided by them by the court. Wala. Kaya ganito, ngangak-ngak tayo. Magsisumigaw tayo, pagmumurahin natin sila. Pero wala po Because the very people or group that's supposed to be doing this, enforcing the law to its maximum, mga korap. Ayan po yan. Kahit na ano pang ngaw-ngaw mo dyan, Hontiveros, mga kakampi mo, wala yan. Kasi iris, wariris. The government, the government itself is corrupt. Sorry naman, damay lahat dito. Because of this, kung totoo ito, pasensya na. Kung madadamay ang Pangulong Marcos dito, pasensya na. Ito, sasalsalin ito, kung sakasakali. Sasalsalin ito ng mga didisit. Nakita nyo kung gaano-gaano sila. Pero palagay ko, hindi Hindi lahat sila kasi yung wanted yung boss nila isa sa financer nila si Kojic. Di ba? Pero ang ano dito, ito lang yung classic example na walang pangil ang batas, ang mga law enforcement walang magawa kasi tinitreat o tatapalan ng kwarta. Di ba? Whether they are being threatened or whether they are corrupt. Pagdating sa kwarta, wala. Inefficient. Kahit nasabi mong hindi. Gusto ko magtrabaho sa gobyerno para makatulong ako sa pagbabago ng bansa, magandang serbisyo. Pero once na makapasok ka na, wala na. Bulok O di nahawaan ka. Aayon ka na lang sa agos. Ito pa sabi ni Hontiveros, kung hindi po natin ito gawa ng paraan as an institution, as a country, parang
nagpasampal tayo sa dayong ito na paulit-ulit na sinasaulo ang ating mga batas, patakaran na proseso. Hindi lang sa dayuhan, Miss Senator, hindi lang po. Mga kapwa natin Pinoy. Kasi we are enablers of this mga corrupt. Binabaliwala. Parang hindi po napiped up, parang kasama na sa kultura natin, okay na lang sa mga government officials na mangurap. Kasi ang mga citizen walang ginagawa. Parang gustong-gusto pa nating babuyin tayo ng mga nasa gobyerno. Huwag mo lang isisi dito sa hayop na dayuhan na yang si Alice Go, kundi sa mga government official, mga government workers. Pasensya na ha. Alam ko sasabihin nyo, hindi naman lahat tokis. Damay kayo. Damay kayo. Diba? Sige nga, magbigay nga kayo ng ahensya dyan na napakalinis. Diba? Yung napakalinis. Walang bahid ng korupsyon. Sige nga, yung hindi na issue. Oh, lahat may issue. Diba? Oh, eto naman, si Rapi Tulfo, sabi niya, Senator Rapi Tulfo raised the possibility of Go using a private plane to depart from the Philippines. Dapat yan, kung totoo yan, siya sa atin nyo, imbestigahan nyo maigi. Tulfo attribute this to the lack of processing center for chartered planes where the customs immigration can check travel documents, especially passports, as well as the luggage of the... Kaya nga ginagamit ang kapangyarihan kasi mayayaman, may pera. Ganun lang yan, Rapi Tulfo, huwag nyo nang paikot-ikutin pa. Diba? Siyempre, chartered plane nga private plane Anong gagawin yan? Sasabihin lang yan, ganito ganito, ako nagpupondo sa inyo, ganito, anong gusto mo pagbalik ko, anong gusto mong patyanyubong, di ba, Ilora? Eto pa, una natin sabi ni Tulfo, sabi naman ni Senator Gatchalian, who actively participated in investigation into Go's background along with disclosed that one of his office staff went to the law firm in San Jose del Monte, Bulacan, which supposedly notarized the counter affidavit. Yun. Nagpa-counter affidavit pa pala itong si Go Yuping o si Alice Go dyan sa San Del Monte, Bulacan. According to Gatchalian, the law firm exists but the lawyer who notarized Go's counter affidavit, Attorney Elmer Galicia, was not there when his staff visited them. Ayun. Bakit mo inaprubahan naman kung itaw ito Elmer Garcia, no? Naku, isko po, ikaw pala nag-notarize. Bakit? Alam mo naman na merong warrant of arrest yan. Bakit may pa-notarize pa kayo? Nakausap po ng staff po natin sa telepono at ang sabi po ni Attorney Galicia, si Galicia pala, na si Go Yuping ay pumunta sa kanya personal August 14, 2024. So talaga pong may pinagluluko po tayo dahil parang lumalabas at bumabalik. At despite na meron pong arrest warrant, hindi po ito pinapansin. Correct! Ikaw naman pala, Attorney Elmer Galicia. Personally, pumunta sa'yo si Go Yuping. Bakit ka na hindi tumawag ng otoridad para dakpin siya? Pinaghahanap ng batas. Kita nyo, kung mabuting citizen ka, maging halimbawa ka, di sana, 911, nandito po si Go Yuping sa opisina ko, nagpapanotaryo. Di ba? Sus mio. Sasabihin nyo naman, attorney-client privilege. Leche! Wanted nga yung hinahanap Wanted yung taong pumunta sa'yo. Meron ka pang ganong client privileges. Ina naman. As a citizen, responsibility. Ewan ko, mga kababayan. Bulok talaga. Wala. Kulturang Pinoy, bulok. Kakahiya. Okay lang. May warrant of arrest. Ibig pala sabihin, yung Attorney Galicia na hindi niya alam na wanted si Alice Go. Pumunta sa kanya personally, wanted ka. Alam mo na, tawag ako ng pulis. Baka naman may nakatutok na baril sa kanya. Baka tinakot si attorney, hindi natin alam, di ba? Gatchalian suggested inviting Galicia in the next Senate hearing. Tama lang. Who appeared before him, Itong abogadong ito ay dapat maimbitahan para malaman ho natin ng katotohanan. Either siya ho yung nagsisinungaling at wala pong personal appearance o talagang balik-labas po ng ating bansa na lumalagpas po sa Bureau of Immigration dahil hindi naman po nakakalabas na po kung hindi po tinatatakan po yung kanyang pasaporte.
Kung naka-chartered plane, sabi nga ni Tulpo, walang control ng immigration doon. Ibig sabihin, yung mga private jet dyan, silang naghari-harihan, walang control, hindi applicable sa kanila ang batas ng immigration. Putang ina talaga. Wala. Pinagloloko lang tayo, mga kababayan. Pinagloloko lang tayo. Ha? Balikan natin to mamaya itong GMA News Online na to. Ito po. Ha? I-echo lang natin yung sinasabi ni Gatchalian dyan. Ha? Kailan lumabas itong si Alice Go, ha? Ngayon lang kasi binalita eh. Pero ang sabi dyan, di ba, July 18? Matagal na pong sinasabi yan ni Senator Gatchalian. Ayan sa Inquirer.net, July 18, 2024, balita. Gatchalian worried Alice Go may have left Philippines. Di ba? Ayan yun, July 18, binalita, sinabi ni Gatchalian. Ang gamit pa yata niya ay Chinese passport. Diba? So, Chinese passport, Gu Yuping. Kailan nagkaroon ng arrest warrant si Gu Yuping o si Alice Gu? Loko pinagloloko tayo, mga kababayan. Pinagloloko tayo. No? Walang interagency cooperation kung totoo man ito, ha? Eto pa. Ano sabi naman ng DOJ? Nabigla siguro sila, ha? Sabi ng DOJ sa Manila Bulletin, no indication Alice Go has left Philippines. Ayan. There are no indication that dismiss Alice Go. Sabi ni Clabano, ha? There has been no report to us of an attempted departure from the Bureau of Immigration. Ang problema nga sabi ni Tulpo, makinig ka ha, Clabano. Ito, supalpalin mo si Tulpo kung mali itong sinabi niya, Tulpo said using a private plane to depart from the Philippines. Tulpo attributed this to the lack, kakulangan of processing center for chartered planes where the customs and immigration officers can check travel documents, especially passports, as well as the luggage of the outgoing passengers. Tama, mali. Paano mo matitrace kung itong mga chartered planes ay hindi nabubusisi maigi ng mga customs and immigration officers? They just let them go. Diba? Kasi chartered planes, may mga kwarta, may mapipera, maimpluwensya. Tapos magsasalita ka, no indications, kasi sabi ng Bureau of Immigration. Nakukuha niya yung gusto kong ipunto, mga kababayan. Hindi na chechikin ng immigration, sabi tulad nung kay Tulpo. Dahil kulang ng processing centers. Iba siguro ang panuntunan ng mga chartered planes, mga mayayaman, mga may private jet, kaysa sa mga commercial planes. Diba? Hindi kasi in sync ang inyong mga Diba? So, loopholes doon. Yung pagpaprocess ng dokumento ng mga chartered planes. Kasi naiimpluwensyahan. May mga, benepisyong espesyal. Kaya sasabihin mo, ang galing sa Bureau of Immigration, tainted nga Tainted. Nako naman, Clabano, talagang napalautang kayo. Tapos sabi niya, mag-aantay pa daw siya ng verification ng MBI. Ano ipapakita sa'yo ng MBI kung wala rin silang impormasyon? Di pareho lang kayong tanga. Tanungin nyo, si Senator Hontiveros, saan niya nakuha yung information? Wala. Saan nakuha ni Hontiveros yung nagpunta siya ng Malaysia? Ayan, tingnan nyo ito, mga kababayan, mga hinayupak ng mga law enforcement ito. Kaya tama lang, dapat imbitahan kayo, ayan mga inutil kayo, ayan pinakita ni Hontiveros, tignan ninyo, di ba? Document number, passport, document expiration date, bla 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 bla, diyan, tignan ninyo, paano nakuha ito ni Hontiveros? July 18, nakita nyo? Malaysian yan, sa Malaysia. Baka sasabihin nyo, ay baka yan po yung mga ibang Alice Go po yan. Kasi di ba marami rin kayo nakitang Alice Go? Tingnan nyo naman yung muka. Sino yan? Ayan, gamit niya Philippine passport, Alice Go. Di ba? Lumabas ng bansa,
Tapos wala kayong ganyan, Bureau of Immigration. Paano nakuha ito ni Ontiveros? Galing sa Malaysia? So mas magaling pa pala ang senador kaysa sa inyo. No? Walang silbi ang inyong intelligence pan. Putik na yan, no? Diba? Kaya tayo dito nagagalit eh. Nabibira kayo eh. Oh. Tapos sabi pa ng DOJ, oh, to identify persons responsible if Alice Go has left PH. Oh, yan na naman tayo. Presko na naman tayo. Ha? Papresko na naman. Sino sisisihin ninyo? O, pabubulaanan lang yan. Kukuha lang ng magaling na attorney o tapos sabay tago na. Ganun lang, di ba? O, ano pa? Ito po mga kababayan, iwan na natin yung isang article kanina no, ng GMA News, yung Alice Go has left PH in July. Dito rin sa isang ulat ng GMA News, ito na lang. Ha? Sabi nung lawyer niya, actually, gusto ko sanang include dito yung interview nung teleradyo, pero mahaba po eh. Ito sabi ko sa inyo kanina. Ito na lang, kunin na lang natin. Kung may pagkakataon tayo doon, may papakita tayo sa inyo doon, gamitin natin yun sa next content natin. Ang sabi dito sa GMA News Online, Alice Go is still in the Philippines. Sabi ng lawyer niya. Oh, sino po yung lawyer niya? Ha? Si Attorney Steven David. Nakausap ko siya kahapon pero hindi ko alam kung saan siya. Pero 100% nasa Pilipinas siya. Yun ang sinabi niya sa akin. O ayan po. Sabi niya sa akin, paano naman siya makakalabas ng Pilipinas? May lookout order siya at saka ang higpit ng mga airports natin. Ayaw ko namang insultuhin ang ating mga immigration na kaya silang palusutan ng isang tao. O sabi ni lawyer David niya. Ha? David C. advised Go to attend the Senate inquiry but the suspended mayor refused due to her physical and emotional condition after being traumatized from the hearing. Actually, yun ang matagal ko ng advice sa kanya. Lagi ko namang nire-remind siya kasi consequences nga kung hindi ka maka-attend ng hearing, mawawaran siya. O alam niya. Ha? For David, however, Go would no longer be effective resource person for the Senate hearing because of the risk of self-incrimination, considering that criminal cases have already been filed against her. Hindi siya magiging effective kasi any question that may be asked about what she knows ay apektado yung kanyang right against self-incrimination dahil nga may criminal cases siya sa ombudsman at saka DOJ. O yan. Ito lang yan. Ha? Unahin natin yung unang sinabi niya na nasa Pilipinas daw. 100% na sa Pilipinas siya. Pero, hindi nagpapakita sa kanya. Tawag lang. Paano ka nakakasigurong 100% na sa Pilipinas siya? Paano ka mas kasigurong nagsasabi ng totoo si Alice Go? Diba? Eh hindi niya nga mapakita yung sarili niya. Parang si Kiboloy lang, puro audio-audio. How do you believe that? Diba? Sabi nga nila, to see is to believe eh. Oh, paano mo nakita yung audio? Kailangan magpakita si Alice Go kung nasaan siya. Yung totoo baka gagamit ng AI yan. Oh, diba? Tapos sabi niya, paano siya makakalabas ng bansa? Eh, sabi niya lang yan. Eh, dapat, magpakita siya. Hindi yung tatawag sa'yo. Kaya, wag mo kaming loloko-lokohin. Wag nyo kaming lokohin. Eh, manloloko na nga kayo eh. Diba? Niloloko nyo na nga sambayan ng Pilipino eh. Kami rin ang na-stress sa inyo eh. Na-stress pa siya niyan, na-traumatize pa siya. Eh, para mawala yung stress at trauma niya, magsabi kasi ng katotohanan. Diba? Pinipilit mo, ikaw ay Pilipino, hirap ka ngang makapahalil, ha? Diba? Diba? Dapat ipatawag din yung lawyer nito eh. Kayo ba, alam nyo kung nasaan si Alice Go? Tanong mo sa mayor, sa lawyer. Magkatunog kasi, yung yor eh. Diba? Isipin nyo nga, sasabihin niya lang, tumawag, nakausap niya, o nasaan ang patunay na nandun sa Pilipinas. Eh, pwede ko naman kitang tawagan dyan eh. Halimbawa, nandito ako, tawagan kita, messenger, audio lang. Diba? Sasabihin ko lang, nandito ako sa Pilipinas, tingnan mo, naririnig mo. O, ganito, nasa Boracay lang ako, naririnig mo. Paano kita paniniwalaan? Di ko nga nakikita. O, di Ay, nako, wag nyo kaming lokohin. Alice Go, Guyuping. Wag ganon. Ha, wag kang gamol. Na-stress ka na pala, edi sabihin mo, susuko na po ako. Oh, tapos sabihin mo, magsasabi na po ako ng totoo. Ako po ay isang inchik. Itinalaga po ako nung alam nyo na kung sino yun. Yung nandun po sa Davao. Ang tanong, sabi nga nila,
sa Davao City daw, di umano, siya tumakas. O, di ba? Alam na. Talagang ang Davao City, di ba? Yung mga taga Davao City dyan, oy, ang gagaling ninyo talaga. Bilib ako sa inyo. Mga kababayan ko, Davao City ay takbuhan ng mga ano. O kayo po mga kababayan, anong masasabi nyo dyan? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.